Tatlong paalaala para maging maayos ang iyong pamilya. Sa tingin ko po, lahat tayo, isa sa hinihingi natin, hinahanap at inaasam, maging maayos lang ang ating pamilya. Sa dami-dami ba naman ng problema sa ating mundo ngayon? Merong gera, kalat pa rin ang sakit, patuloy pa rin ang kahirapan dahil tumataas ang presyo bilihin ng lahat ng bagay. Kahit na sa gitna ng napakaraming mga suliranin, ang importante lang hindi po ba para sa atin ay yung maging maayos, mabuti at masaya ang ating pamilya. Amen? Kaya nga po ang tanong, anong gagawin natin para maging maayos, masaya at mabuti ang ating pamilya gitna ng napakaraming problema? Tatlong bagay lang po. Number 1, huwag kang maging pabigat. Magiging maayos, magiging masaya, magiging mabuti ang pamilya pag nagtutulungan sila. Pag meron isa sa pamilya nagiging pabigat, babagsak yan. Hindi po ba? Sabi po nila, ang patay mabigat kasi dead weight, di po ba? Pag merong nalunod sa dagat, pagbubuhatin mo, ilalangoy mo ang bigat. Pero meron pa pong mas mabigat kaysa sa patay. Alam niyo po kung ano? Yung nagpapabigat. Mahirap buhatin ang taong nagpapabigat. At ang isang pamilya, kahit na anong gawin niya, hindi aangat yan, hindi magtatagumpay kung meron isa doon sa pamilya ang nagpapabigat. Amen? Napakaganda ng paalaala ni San Pablo sa atin sa second reading. Sabi niya, be imitators of us. Nung kami ay tumira sa inyo diyan sa Thessalonica, wala kaming kinain na hindi namin pinaghirapan. Kaming lahat nagtrabaho. Nakakalungkot, nakakarinig kami sa inyo na hindi nagtatrabaho, nagtatamad. Ibig niyang sabihin, nagiging pabigat sa iba. At napakaganda ng sinabi ni St. Paul. Sabi po niya, I remind you of our teaching. Those who do not work should not eat. Huwag niyo pakainin yung mga hindi nagtatrabaho. Anong ibig sabihin ni San Pablo? God hates a lazy person. Amen? God will never bless a lazy person. Kahit na punong-puno ka ng talento, kagandahan, kagwapuhan, kung tamad ka naman, wala kang matatanggap na grasya. Amen? Ang pinaka-importante ay yung nagpapagod ka. Effort! Put your back into it. Ano pong pagkakaiba ng mga inchik sa ating mga Pilipino? Ito po, ang mga inchik silang lahat sa pamilya nagtatrabaho. Bata pa lang mga yan, makikita niyo po, talagang sinusubsob sa trabaho. Pero mga Pilipino, basta't merong isang nagtatrabaho, okay na yon sa kanila. Umaasa sila lahat dun sa isa. Ang mga inchik, pag meron silang pera, anong gagawin nila? Pag business sila, pag ninegosyo nila. Hindi po ba? Bigyan mo ng pera, mga Pilipino, ang gagawin po nila, gagastusin. Anong sasabihin? Para may souvenir ako dito sa aking pera. Pupunta agad sa mall, sa palengke, mamimili. Pupunta sa grocery, mamimili. No wonder, bakit po nagiging mahirap tayo? Mas wise po, mas magaling ang mga inchik. Ang nakakalungkot pa sa ating mga Pilipino, mahilig tayong umasa sa ating mga kamag-anak na mayayaman. Di po ba? Porket mayaman, porket nasa abroad, lahat pinapaasa ng pangangailangan. Pero mali po yun. Bakit? Kasi pag naubusan yung mayaman, paano na yung mga umaasa sa kanya? Wala na, di po ba? Maghihirap silang lahat. Di kamuka sa mga inchik, kung merong naluging isa, at least merong mga iba, may ipon, nagtutulungan sila. Parang namatay na po yung tinatawag nating bayanihan sa atin, hindi po ba? Bayanihan nung unang panahon, pag maglilipat ka ng bahay, tulong-tulong. Kahit mabigat ang bahay, kaya nilang buhatin kasi pag nagtutulungan, walang mabigat ang hindi kakayanin. Ang mabigat, nagiging magaan. Huwag kang maging pabigat para maging magaan ang buhay sa pamilya. Hindi naman po masama yung humingi. Hindi rin po masama yung magbigay. Ang masama ay yung pag-umaasa na at nagiging tamad na yung iba. Kailangan natin pong tandaan ito. Minsan meron po tayo mga kapamilya, kamag-anak, hindi po ba? Ang bait-bait. Wala kang maririnig sa kanila. Pag hihingi ka, agad bibigyan ka. Pero ito po yung gusto kong tandaan nyo. Kahit na minsan ang tao mabait, kala mo kaya niyang dalhin ang lahat ng bigat, problema, suliranin ng pamilya. Napapagod din po yan. Nahihirapan din yan. Nalulungkot din yan.
Dumarating din sa punto at oras na kung saan gusto niya sumuko. Kaya sana naman, tayo sa pamilya, intindihin natin, unawain natin ang bawat isa. Be more sensitive. Huwag ka naman maging pabigat. Magtulungan kayo, magiging maayos, magiging mabuti ang lahat. Amen? Pangalawa, huwag kang maghihimasok sa buhay ng iba. In other words, huwag kang maging pakialamero. Amen? Yan yung pangalawang payo ni San Pablo para sa buhay pamilya, para sa buhay ng komunidad. Kasi napansin niya, yung mga tamad, wala nang ginagawa, nakikialam pa sa buhay ng iba. Some are acting like busybodies, meddling on the business of others. Oo nga naman. Diyan nagmumula ang away, sigalot, hidwaan ng napakarami sa ating pamilya. Hindi mo problema, ginagawa mong problema. Hindi ka naman kasama sa usapan, sinasama mong sarili mo sa usapan. Hindi po ba? Huwag kang makikialam sa problema ng iba. Problemahin mo ang iyong sarili. Amen? Kahit na sabihin mo, kapatid mo siya, pinsan mo siya, tiyuhin mo, tiyahin mo, ang problema nila. Bigyan mo ng oras at panahon yung sarili mong problema. At tandaan din po natin, ang tagumpay, success ng iba, tagumpay nila iyon. Huwag mo rin papakialaman. Yan yung problema na napakarami sa atin. Ano po yon? Inggit. Hindi nyo po ba napansin? Bakit magsimula nung nagkaroon po ng Facebook, ang dami po mga nag-aaway? Bakit? Yan dami po na naging mga chismosa. Palagi binabantayan kung anong pinopost ng mga iba. Pag nakita, sasabihin, ay, buti pa sila nagbakasyon sa Boracay, sa Baguio, magko-comment sana all. Makikita, ay, buti pa siya. Umuwi yung kamag-anak namin, binigyan ng chocolate, binigyan ng dollars. Ako wala, magko-comment sana all. Nagkaroon ng bagong gamit, bagong rep, bagong sasakyan. Ano sasabihin? Buti pa siya, sana all. Sabi nila yung salitang sana all, salita na mga inggitero-inggitera. Pero bakit mo pagkakainggitan ng iba? Bago ka tumingin sa iba, tingnan mo muna ang sarili mo dahil may blessing na binibigay ang Diyos sa iyo. Tigilan natin ang panghihimasok sa buhay ng iba dahil walang magandang maidudulot ito. Kung bibigyan mo ng panahon at oras, ayusin muna ang sarili mo, wala ka ng oras para tignan o pansinin ang buhay ng iba. Hindi po ba? Yan dapat ang maging layunin natin. Better yourself first. You do not have any business looking at the lives, meddling at the lives of others. Gusto mong tahimik na buhay? Ayusin mo sarili mo. Huwag kang makialam, manghimasok sa buhay ng iba. Ayusin mong sarili mo, huwag mong titignan ng ibang tao. Amen? Pangatlo, at kahuli-hulihan, kailangan tayong magtiis. Kailangan tayong magtiyaga. Alam ko po sa buhay pamilya o kung saan mang komunidad, maraming problema. Dahil pag naglalapit-lapit ang mga tao, minsan sila po ay nagkakabanggaan. That is understandable. But many times we do not meet eye to eye. We do not understand each other. Why is that? Because we are all different. Iba-iba ang pinagdadaanan natin. Iba-iba ang ating mga nararanasan. Iba-iba ang ating pinagmulan. Pero ito po yung kailangan tandaan nyo. Kailangan magtiis ka, kailangan magtiyaga ka, gaano pa kahirap, nabubuhay kasama ang iba. Bakit? Dahil sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, by your perseverance, you will secure your lives. Pag ikaw ay nagtiyatsaga at nagtitiis, diyan mo makukuha ang kaligtasan. Sabi nga po ng isang santo, pag naiinis ka sa isang tao, huwag mo sasabihin, nagagalit ako, naiinis ako doon. Ang sabihin mo, salamat Diyos, ginagamit mong taong ito para ako ay maging banal. Difficult people are God's grace and gift to us so that we can become more gentle, more generous, more loving, and more holy. Nakahuli daw po sila ng isang polar bear, yung mga oso na namumuhay sa malamig na lugar. Dinala po nila sa zoo. Binigyan ng pagkain, tubig, higaan, lahat, walang problema. Ito pong oso, itong polar bear. Napansin po nila ilang araw, ilang buwan, nang hina, walang gana, itong nahuli nilang hayop. Nagtataka sila bakit. Doon po nila naalala, dahil binibigay na lahat dito sa hayop, wala na pong challenge ang buhay. Naalala nila
Nung ito po ay malaya, naghahunting siya, naghahanap ng sarili niyang pagkain. Kaya nga pong ginawa nila, pinalaya nila itong polar bear. At pinabayaan nila siyang humanap ng sarili niyang pagkain. Alam niyo po yung nangyari? Biglang lumakas. Nagkaroon ng gana itong hayop. Yung pong kanyang problema, yung kanyang paghahanap, yung pagsubok ay naging daan para magkaroon siya ng buhay. That is the irony of life. Yan ang kabalintunaan ng ating buhay dito sa mundo. Nakala natin ang mga problema ay pasakit, hindi pala. Sila'y daan para tayo'y makatanggap ng biyaya at kaligtasan. Magtiis, magtiyaga, persevere, because it is there that God will bless you. Pasalamatan po natin ng Diyos sa mga pamilyang pinagkaloob niya sa atin. Imperfect they may be, full of problems they may be, remember this. They are our way to become good, to become happy, to become holy.